Vivo Y003 nagpapalit ng middle frame sa atin, or kaya yung back chassis niya dahil baluktot. Ganun yung itsura niya, at galing din naman sa ating tropa na ako na lang daw yung magpalit nung middle frame nung Vivo Y003 dahil baluktot na yung frame niya. And don't forget nga pala na i-follow ninyo ang inyong lingkod, walang iba, ang pambansang Batugan. And how to remove yung back cover ng Vivo Y003. Kailangan pa rin yan. Actually, pinalitan na siya ng tropa nating technician din, yung LCD. At ako na lang yung magtutuloy nung pag-assemble ng middle frame. At meron na rin total nabuksan na rin niya to. Madali na lang din, sana hindi niya dinikit muna para madali mabaklas yung back cover. Ito na yan, yung pagbaklas ng back cover. Kaya ako gumamit yun kung hindi pa nyo nababaklas ng heat gun or hair blower para matanggal kaagad yung back cover ng Vivo Y003. Dahan-dahan lang dahil hindi pa nakadikit yung LCD na bagong kabit. At next natin, i-remove natin yung mga screw, lahat yan. At medyo alanganin lang dahil deformed, baka mabasag yung LCD, konting pagkakamali lang. At aalalayan ko lang din yung pagbaklas bago yung LCD para hindi siya magkaroon ng problema. Then check lang yung maigi kung wala na mga natitira pang screw. Remove na ninyo yung middle frame. Ito gagamitin ko lang is yung daliri ko. Alam ko lang medyo malambot lang to, hindi naman siya ganong kahirapan i-remove yung back cover ng Vivo Y003. Ingat lang din once na binabaklas ninyo. And also yung plastic cover, remove na natin yung battery, yung flex, dahil ililipat ko, itatransfer ko ngayon yung motherboard sa bagong middle frame. Also itong battery, kailangan ko na rin i-remove. Check ko, ingat lang sa pagbaklas dahil bago yung LCD screen na ikinabit ng tropa. And syempre yung pagbaklas nung motherboard, iingatan din ninyo. Napakalaga nito yung motherboard na babaklasin natin. Dapat maingat po ninyo na baklasin. Huwag ninyong masisira or kaya yung mga bawat niya connection, iingatan maigi sa pagbaklas at paglipat, pag-remove ng motherboard ng Vivo Y003. Pinakikita ko lang dito, ni-remove ko muna yung kanyang plastic cover doon sa ibabaw ng LCD ng Vivo Y003. Then i-remove ko na rin tong bagong LCD na inilagay ng tropa natin. Ito yung LCD ng Vivo Y003. And yung ating option, lahat i-remove na mula rito sa buzzer, sa kanyang power switch, antenna, wire, at yung charging board connector. Yun yung mga ililipat ko na parts. Kaya uumpisaan ko na. At para matapos na, kailangan kukunin din bukas to. Ingat lang dito sa pagbaklas, medyo manipis yung kanyang charging board. Oops. Ingat lang dahil may mga parts yan, may mga IC sa kanto yan. Kaya ingatan din yung mabaklas. Type-C charging pin pala yung kanyang connection. And also yung
power flex. Ito yung tinatawag natin power flex or kaya tinatawag na power switch flex ribbon. Ingatan din niyo, medyo manipis lang to at medyo madikit to. Ginamit ko lang is yung tools na precision knife at iingatan niyo na mapunit or kaya maputol dahil mabilis itong masira. Maraming napuputulan dyan. Also yung vibrator, madali lang din naman yan. Kung meron kayo precision knife, tweezer, mahalaga rin po yung may magagamit kayo. At itong wire, ingatan din ninyo maputol para hindi kayo wala na ibabalikan or kaya hindi sasakit yung ulo niyo kung sakali maputol. Check lang din natin maigi yung kanyang frame, yung mga binaklas ko. Okay, kung medyo nakakalimutan niyo, gamit kayo ng cellphone niyo, visual niyo kung saan yung mga binaklas at madali lang din naman yan o konti lang din naman yung mga parts na ilalagay at ibabalik niyo. And yung pag-assemble naman ng mga parts, yung pagbalik, ito mga sticker to, tanggalin lang din niyo yan, kinabit ko na yung buzzer, yung kanyang antenna, wire connection nya para sa signal, and also itong motherboard. Check. Dali lang maglapat yan. Check lang muna niyo maigi or kaya check. Kung medyo may nakaipit is mas maganda tingnan niyo maigi kung ano yung mga naiipit. Light nito ng buzzer, paano yung pagbalik, tatanggalin lang ninyo yung plastic, lagay lang ninyo rito at ilagay natin yung buzzer. Check lang ninyo paglagay nyan, connection lang yan, dito lang din naman yan, madali lang din naman i-connect or kaya i-assemble yung buzzer. At yung mga kailangan check ninyo maigi, lalo na itong mga to, yung mga connection na to. Light nito sa sensor nung parts ng Vivo YO3 at huwag nyo makalimutan yan, mahalaga rin po yan. Tanggalin natin to para doon sa motherboard, sa front cam. At yung paglagay nung flex, nung power switch flex, napakadali lang din po yan, basta iingatan lang din ninyo. At kung ayaw dumikit, kung meron kayong dual adhesive tape, pwede nyo gamitin, or kaya kung may B7000, T7000 adhesive glue, pwede nyo gamitin din yun. Then in-next na ilalagay yung motherboard ng Vivo YO3. Ako na sa inyo, tanggalin muna natin itong front cam, medyo sagabal siya. At yung paglapat is ayan, nakalapat na siya. So, kukonek lang dito yung connection ng antenna. At ito na yung naikasa na natin lahat ng parts mula ron sa charging board, antenna, wire connection, yung buzzer, yung vibrator, yung buzzer, and also yung motherboard. And yung power switch flex nya, power switch flex yan, or kaya ribbon ang tawagin. At yung ilalagay ko naman is yung LCD. Ito yung LCD ng Vivo YO3. Di bali meron siyang triple connector, or kaya tatlo yung connector nya mula dito sa flex, ribbon, yung LCD or yung touchscreen, then sa charging board. At yung paglagay, dahan-dahanin lang ninyo, lapat na siya. Yun yung binabanggit ng tropa natin, kaya ako lang yung pinagawa niya. Hindi ko muna tinanggal yung mga connection niya, itong mga plastic. Itatry ko muna siyang i-testing kung goods yung pagkakalapat ng mga parts. Ang problema, hindi ko rin siya ma-testing dahil meron siyang password. Bukas na lang magkakaalaman to. At hintayin ko pa yung decision niya kung kailangan kong i-fix na o hindi pa. Tingnan, hindi pa kailangan i-fix dahil kapapalit lang yata niya ng LCD, kaya may warranty siyang ibibigay pa doon sa kanyang customer. At fix lang natin para makita natin kung okay ba. Ito na yung sample natin, or kaya yung binabanggit kong hindi pa siya yung totally na pinix natin dahil meron pa siyang password. Bukas ko pa malalaman, pero itetest na natin ngayon.
Kalimutan ko lang itanong yung kanyang password. Actually, hindi po aking customer to, customer niya to. At nagpatulong lang siyang i-assemble lahat-lahat ng parts niya. Dahil hindi na rin niya magawa sa ngayon dahil busy siya. Okay na. And this time, kailangan ko lang i-remove yung kanyang mga plastic light nito. Medyo madidikit talaga to. Kaya i-share muna ninyo maigi bago ninyo ilagay yung mga parts. Kasi medyo madikit talaga yan. Dahil parang bagong-bago yan. Kung ano yung pagkakabili nyo ng bagong unit, ganun kadikit yung sticker niya. Ayan, sobrang dikit, gagad siya. Then also yung sticker nito, ilalagay ko rin yung plastic sa kanya. Ibabalik ko para sa cover dun sa battery. At yung pagbalik naman ng back cover, or kaya yung tinatawag nating plastic cover niya, medyo nakaseparate po siya. Kaya pag-aralan nyo maigi yung paglagay. Mauuna yung isang plastic cover niya sa ibabaw, sa motherboard. Then next natin yung second, ito yung kanyang frame, plastic frame. Ingatan lang din yung masira yung switch. Baka kasi may masira yung switch. Dapat na dapat. Ganda, nagmukhang bago ulit siya. And our last step yung pinali ng ating short reels video tutorial. Nabulol pa. Real short video tutorial yung back cover. Hindi ko muna sa ipipix at bukas ko lang kami magpa-final kung ipipix ko na ba yung kanyang LCD. I think na siguro siya na mag-fix ng LCD niyan. Dahil siya rin kasi nagkabit ng LCD at ako lang yung nag-finish ikabit yung middle frame. Alright. Gawa na. And don't forget nga pala, follow niyo ako ng comment and syempre mag-share din kayo. At maraming salamat muli sa lahat ng ating mga subscribers at followers, sa mga rewards natin, ka-viewers, at syempre sa mga fans. Ang inyong lingkod, Pambansang Batugan.